Ika'y pakikinggan, ika'y mauunawaan, ikaw ang aming bida. Ika'y pakikinggan, ika'y mauunawaan, ikaw ang aming bida. Magandang gabi mga kapuso! Welcome sa Mel and Joey. Lalong magiging masaya ang inyong linggo dahil magkakasama na naman tayo sa isang gabi ng masayang kwentuhan. Yes! Uy! Ganda. Happiness din ang dala ng tahanan ni Daisy Izon Reyes dahil daw sa swerteng dala nito sa kanilang pamilya. Pasyalan natin yan sa ating hanep bahay, ang Lucky Laki. Kung malalaman natin kung paano magiging lucky ang ating tahanan. Correct. Abangan ninyo yan. Wow. Ito, meron... Welcome back sa Mel and Joey! Partner Mel, Ah, bukod sa hanep ang ganda ng ating bahay na papasyalan ngayon, alam mo ba na hanep din ang kwento ng tahanan nito ni Daisy Izon Reyes? bakit? Kakikitaan mo kasi 4 na waterfalls. Waterfalls? Okay, 2 malaking pond. Ba? At Oh. isang bonggang swimming pool. Bakit? Parang napakaraming tubig yung nakapalibot yun sa bahay na yan. Hindi, tama ka dyan, tama. Napansin mo agad yung tubig kasi dami. nasunugan sila noon. Aha. Itong sila Daisy. Nung pinarenovate nila yung bahay, ginamitan nila ng feng shui. Okay. Alam mo na. Oo. At ayon sa kanila, ang tubig daw ang nagdala ng swerte rito. Ah. Ito. Maganda dito. Alamin natin kung Oo. bakit sa ating hanep bahay, ang title, Ang Lucky Laki. Oh. Laki Laki. Bahay na may umaagos na tubig sa labas. At meron din sa loob. May swimming pool na, may falls pa. Sa maniwala kayo't sa hindi, ang mga umaagos na tubig na ito, bukod sa pinaniniwalaang nagbibigay swerte sa bahay, ay ginawa sapagkat ang may-ari nito ay nadala. Magandang araw, Mel and Joey. Ako si Daisy Izon Reyes at narito ngayon tayo sa bahay ko. Taong 2003 nang ang bahay na ito ay masunog, kaya bilang panigurado, maantala man o mahuli ang mga bumbero, nang ito'y i-remodel, naisipan itong lagyan ni Daisy ng 3 waterfalls sa paligid kung saan pwede nilang pagkunan ng tubig pagdating ng emergency. At gaya nga ng sinasabi sa feng shui, pag maraming water feature, that's very lucky, lalo na to fight fire. At dahil na rin sa ideya o konsepto na swerte sa bahay ang mga falls, alam niyo bang mga pampaswerte ay kinarir na rin ni Daisy sa buong kabahayan? Alamin nga natin sa kanya yan. Tara, pasok tayo. Ito po ang aming foyer area. Mula dito, na yung makikita ay ang grand piano. Perfect backdrop po ang natural-looking waterfall with a picture window. Sinadya talaga ni Daisy na nakaharap patungo sa loob ng bahay ang agos ng tubig para daw lalo siyang swertehin. Mula sa aming grand piano, pupunta naman tayo sa ating main living room. Sa paligid ng sala, mapapansin nyo, marami kaming Chinese and Oriental elements. Kagaya ng mga coromandel na pampaswerte rin. Ang coromandel ay isang wall na puno ng Chinese characters. Gaya na lang ng mga hayop na ayon sa feng shui, ang mga imaheng ito ang magpapanghik ng swerte sa loob ng bahay. Itong tawag namin is the lounge area. If you notice, meron kami isang ditong pyramid of cut glass na merong mga candlelight sa loob. Ito rin ay pampaswerte. Ayon naman sa paniniwala ng mga taga-Ehipto, ang pyramid o libingan ay lalagyan ng yaman ng mga yumaong pharaohs. Tatsulok itong nakaturo sa langit kung saan nagbumula ang swerte at hinihigop ito ng pyramid pababa. Mula naman sa aming sala, ay pumunta tayo sa aming indoor garden. Nung nasunog ang bahay, itong buong lugar na ito ay nasunog. Kaya ni-redo namin siya. Ang main focal point ng aming indoor garden area, itong 2 waterfall na ito ay hindi namin pinapatay. 24 hours, 7 days a week. Bukod sa swerteng hatid ng pagdaloy ng tubig, kitang-kita sa kabila nito ang pulang dingding na ayon sa feng shui ay pampaswerte din. Ito naman po ang aming dining room. Sinadya ni Daisy na sa gitna ng kabahayan ilagay ang dining. Pag nandito ka sa kabisera, ang view nito ay makikita mo ang 3 waterfalls ng bahay. Ayon kay Daisy, dahil sa lokasyon ito ng lamesa, dito raw ay kumakain ka na, siswertehin ka pa dahil sa mga umaagos na tubig na nakaharap dito. Galing sa loob ng bahay, nandito naman tayo sa may swimming pool area. Sa taas po ng waterfall ay ang aming guest house para po sa mga bisita namin. Tara, akyat tayo sa 2nd floor deck ng bahay. Dito makikita na wala ng kabahid-bahid na
ng sunog o kamalasang inabot ang bahay na ito sapagkat ang deck ay bagong-bago. This is a new addition that we built after the fire. Lahat ng nilagay kong mga collections dito ay ang collections namin ng antique and period pieces na mostly Filipiniana. Gustong-gusto ko magpunta dito sa upper deck ko pag umaga. Dito ako nag-aalmusal. Karugtong ng breakfast area ko is another living area. Ito naman ang aking meditating area. Tuwing umaga, dito ako nagmumuni-muni tungkol sa aking buhay. Isa daw ito sa napakabuenas na spot ng bahay sapagkat sa tabi nito sa baba, naroon ang waterfalls kung saan nagmumula ang swerte sa bahay at tuloy-tuloy pa ito hanggang kwarto. Tara, pasok tayo sa bedroom ko. Dito ako nagpapahinga. Dito ko nare-realize at nagpapasalamat talaga na sa lahat-lahat ng pinagdaanan namin, ngayon ay wala na talagang problema. Galing naman sa kwarto ko, meron kami isang hallway dito. Ginawa namin siyang isang Japanese area na collection namin ng mga iba't ibang bagay na galing sa Japan kasi nagkaroon kami ng bahay doon for 19 years nung kami ay nagninegosyo pa sa Tokyo. Iba naman pampaswerteng pinaniniwalaan ni Daisy pagdating sa lugar na ito. This is a Japanese Shinto altar. In it, I have ashes of my father and picture of my dog who died. Ayon daw sa paniniwala ng mga Hapon, ang paglalagay ng isang Japanese altar ay paggalang sa mga yumaong mahal sa buhay. Kapag ginagawa mo ito, swerte daw ay papanik sa'yo. Hanep na bahay, di ba? Minalas dahil nasunog. Ngunit matapos ma-remodel ay nagpanhik naman ng di mabilang na swerte. Natural lamang sapagkat pinaganda, ginawang hanep na bahay talaga. Mel and Joey, maraming salamat sa pagdalaw niyo sa bahay ko. Sana sa inyong nakita, hindi lang kayo na-entertain, ngunit meron rin kayong natutunan sa konti-konting mga swerte na natanggap ko dito sa bahay ko. Sa lahat ng mga mala, sa lahat ng mga problema, ay may darating na mas maganda. Salamat po sa inyong pagbisita sa amin. Bye! Ayun, yung feng shui pala, Pards, no? Nagdadala ang tubig ng patuloy na biyaya pala. Kaya siguro sinuwerte yung pamilya ni Daisy. Kaya magbayad kayo ng tubig nyo. Okay.